Purihin po ang Panginoon. And I just remembered na just a few days ago, I was fellowshipping sa isang kasakapatiran natin dito sa church. And he pointed out this particular hymn na ating inawit, particularly the third stanza, "My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, was nailed to the cross, and I bear them no more. Praise the Lord, oh my soul." So just to meditate yung katotohanan na ang ating kasalanan is paid in full ay sapat upang magbigay sa atin at ng kagalakan at magpuri sa Diyos anuman ang ating kalagayan. So dumako ho tayo sa ating Sunday School, and before we proceed sa ating lesson, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na soberano, Diyos na banal, Ikaw, O Diyos, ang nakakakita, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ultimo ang laman ng aming puso't isipan, Panginoon, ay lantad sa iyong harapan. Ang lahat ng aming mga ginagawa, O Diyos, lumalabas sa aming bibig. Wala kaming pwedeng itago sa iyo. Una, O Diyos, dahil sa aming pasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na magpagkaloob ng aming mga pangangailangan, ng iyong biyaya, O Diyos, ay tunay hindi namin kayang bilangin. At ganin, salamat, O Diyos, sa iyong mahabang pasensya. Sapagkat alam nga namin, O Diyos, na lahat ng sa aming buhay ay lantad sa iyong harapan. At hindi ka magiging liko, O Diyos, kung ibubuhos mo sa amin ang iyong galit at puot, sapagkat kami nga ay karapat-dapat, sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. At ang tanging pag-asa na meron kami ay ang aming Panginoong Hesukristo, upang kami, Panginoon, ay maligtas at kami nga ay naligtas mula sa iyong galit, mula sa parusa ng kasalanan. Lord, tulungan mo po kami, hindi lamang ngayong umaga, kundi all throughout this week na kaharap namin, na mamuhay kami, lumakad kami sa liwanag ng mga katotohanan ito, na as we have sang the song, na ang aming kasalanan nga ay binayaran mo ng buo. At maging sa aming pag-aaral ngayong umaga, O Diyos, gamitin mo ang iyong salita, gamitin mo ang iyong mga kautusan upang patuloy na expose ang aming mga kasalanan. Ito'y aming pagsisihan at gayon din, at patuloy kaming ituring ito kay Kristo na tanging at sa pamamagitan lamang niya ay merong kapatawaran. Muli, ikaw pong gumabay, mag-ingat sa amin, o lamang ang maluwalhati. Tulungan mo kami at nawa, O Diyos, ay pagkatapos sa aming pag-aaral ay naluwalhati namin ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo'y dumako sa atin hong pagbasa muli. Again, we've been reading the Ten Commandments, and I hope at least makabisado man lang natin ito pagkatapos ng ating mga lessons. Commandment number 1, basahin natin sabay-sabay. Thou shalt have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 5, honor thy father and thy mother. Number 6, thou shalt not kill. Number 7, thou shalt not commit adultery. Number 8, thou shalt not steal. Number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And commandment number 10, thou shalt not covet. And kung hindi pa, I would like to encourage you to memorize ang mga 10 utos ng Panginoon. So dumako ho tayo, natapos na natin ang pag-aaral patungkol sa first commandment, at isa sa mga katotohanan na I hope mag-stick sa atin na ito. When God commanded us to have no other gods, He is also commanding us to choose Him as the only true God, enthroning Him as our only Lord. So hindi option na walang kinikilalang Diyos. Ang unang utos ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na huwag kumilala ng iba, at nagsasabi ito na dapat lang nating kilalanin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. And if you remember Deuteronomy chapter 6 verse 4, anong implication nun? Na kung kinikilala natin ng nag-iisa at tunay na Diyos, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." At anong obligasyon natin? Thou shalt love. So hindi option ng pagiging malamig, hindi option ng walang pakialam. Hindi pwede ang isang taong naniniwala sa Diyos pero apathetic siya pagdating sa mga spiritual na bagay. At napakaraming mga taong ganun sa panahon natin. So if we believe in the one true God, we should love Him, we should enthrone Him
as the only Lord of our lives. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Muli, hindi ito prohibition ng lahat ng mga inanyuan, statwa o larawan, kung hindi ito ay prohibition sa lahat ng inanyuan, statwa o larawan na ang layunin ay para sa pagsamba o ito ay sumisimbolo sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng iba. Idolatry, why? Why is it forbidden? Idolatry created a false image of God that is exactly the opposite of who He is. Again, Psalm 115, anong sabi ng Psalm 115? Our God is in the heavens, He doeth whatsoever He pleased. Ang ating Diyos ay soberano at nagagawa niyang lahat ng kanyang kalooban, ngunit ang mga Diyos-Diyosan ay may paa na hindi nakakalakad, may matang hindi nakakakita, may kamay na walang nagagawa. So it's totally the opposite. Pag sinubukan na gumawa ng anumang simbolo patungkol sa Diyos, nililimitahan ang Diyos na walang limitasyon. Nililimitahan ang Panginoon na walang hangganan. So any and every image of God is exactly the opposite of who He really is. Commandment number 3, at tinapos natin ito at medyo duduktungan lang natin ngayong Sunday, and then we will proceed to commandment number 4. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. To put it in another word, you're guilty. Hindi baliwala sa Diyos kapag ginagamit natin sa walang kabuluhan ang kanyang pangalan. At pinag-aralan natin kung bakit. What is in a name? Ang pangalan ng Diyos, God's name represents His entire person, essence, and reputation. Hindi pwedeng ihiwalay ang pangalan sa kung sino siya. Hindi pwedeng ihiwalay ang pangalan sa kung ano ang ating Diyos. Sabi nga ng theologian na si Herman Bavinck, summed up in His name, therefore, is His honor, His fame, His excellencies, His entire revelation, His very being. And therefore, kapag yung pangalan ng Diyos ay ginamit natin sa walang kabuluhan, that means we're treating God Himself as worthless, mababa, walang pahalaga. Hindi natin tinatrato ang Diyos na may katampatang pahalaga when we use His name in vain. So muli, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang, wag natin ituring na parang agimat na pag nag-print ka ng sticker, dinikit mo, well, hindi na makakalapit ang masamang espiritu. Hindi ganun. At yung iba, ginagawa na ganun ang pangalan ng Panginoon. So what is prohibited? Ano ba yung pinagbawal? Muli, what is prohibited by God is that the use, but the misuse of His name. Sorry, dapat walang di yun. Hindi pinagbawal ng Diyos na gamitin ang kanyang pangalan. Ang pinagbawal ng Diyos ay yung maling paggamit ng kanyang pangalan. Muli, may mga pagkakataon na para tayo nagiging si Eva na ini-edit natin. Anong sabi ni Eva? Huwag niyong hahawakan. Anong nangyari sa mga huwag mong sasabihin ang pangalan ng Diyos? Again, that is going beyond what God has commanded us. Believers in the Bible use God's name. Ang mga mananampalataya, lalo na sa Lumang Tipan, kitang-kita ito. For more than 7,000 times, ginamit ang pangalan ng Panginoon, Yahweh. So muli, hindi bawal gamitin ang pangalan ng Panginoon, bawal itong gamitin sa walang kabuluhan. Misusing God's name, paano ito nami-misuse? Ibig sabihin, to dishonor God's name is in any manner is to diminish His holiness, implying that God Himself is of no worth, as we have stated kanina. Ano yung 3 common misuse ng pangalan? Hindi lamang ito, pero ito yung 3 common na misuse sa pangalan ng Panginoon nung Lumang Tipan. Una is sorcery. God refuses to be a mere tool or be manipulated for carnal benefits. Again, nung panahon na yon, lalo na yung mga polytheistic na mga bansa, they're using their God's name to invoke ang anumang mga kapangyarihan, anumang mga epekto na gusto nila. Gusto nilang ulan, i-invoke nila ang pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan. Gusto nila ng maraming ani, i-invoke nila ang pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan. Nagiging mere tool na namamanipulate na lamang ang pangalan. At ganun din
ang akala ho ng iba na pag binatipula at ginamit ang pangalan ng Panginoon, matik, may blessing na agad, o parang agimat na ang dating ng pangalan ng Diyos. Not so. Isa pa is false prophecy. Isa ito sa pinakatalamak. Ang mga propeta nung lumang tipan, madalas kapag sila ay nagsasaysay o nagpo-proclaim sa mga tao, ang sasabihin nila, "Thus saith the Lord." Ito ang sabi ng Diyos. At ang gawain ng propeta ay maging tapat na sabihin sa mga tao ang sinabi ng Diyos. Ito ang problema. Kapag merong mga prophets wannabe na wala namang sinabi sa kanila ang Panginoon, pero meron silang gustong sabihin sa mga tao, they will still use, "Thus saith Yahweh." Thus saith the Lord. Ginagamit nilang pangalan ng Diyos. Jeremiah 14:14, ang sabi ng Panginoon, "Then the Lord saith unto me," again, ang sabi ni Jeremiah, ito ang sabi ng Diyos, "The prophets prophesy lies," in what? "In my name." O mga kapatid, hindi ito long ago and far away. Just a few, maaari yung iba sa inyo, matatandaan, sinabi sa akin ng Diyos ang magiging susunod na presidente. Pinakita sa akin ng Diyos. Narinig ko ang boses ng Diyos sa sagingan na siya na daw ang appointed son. So muli, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. They prophesy lies. They speak ng mga kasinungalingan at gagamitin nila ang pangalan ng Diyos. Ang sabi naman, "I sent them not, neither have I commanded them, neither spake unto them." Sa madaling salon, wala silang rason para magsalita. Hindi ko sila sinugo, hindi ko sila inutusan, at wala akong sinabi sa kanila. And by the way, ang isang propeta ay sinugo ng Diyos, inutusan ng Diyos, at may sinabi ang Diyos na kailangan nilang sabihin sa mga tao. They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart. But they use God's name. So again, napaka mapanganib. Even yung mga, muli, hindi ito limitado sa mga false prophets, sa mga false preachers sa panahon natin ngayon. Very, very dangerous. Number next, false oaths. Muli, yung mga hindi naman tama at hindi tama, hindi genuine na mga pangako. To establish their credibility, individuals often attempt to assure others of their honesty, particularly in contexts like court cases or business agreements. They use the phrase like, "Thus saith the Lord," or "As the Lord liveth." Sa panahon natin ngayon, example, hindi ko nasabi no karaang Sunday, halimbawa sa korte, nilalagay ang kamay sa Biblia, "I will say the truth and nothing but the truth in this court of law. So help me." They invoke the name of God. Kasi lahat ng sasabihin nila, saksi ang Diyos na ito ay totoo. And they will proceed na hindi. Or they will proceed sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. So nangyayari pa rin na iyaan sa panahon natin ngayon. Leviticus 19:12, ang sabi, "And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of the Lord. I am Yahweh." I am the Lord. Huwag daw gagamitin ang pangalan ng Panginoon falsely. So muli, ito yung mga tatlong kaparaanan. At meron pang dalawa tayong binigyang pansin last Sunday. Number 4, we misuse God's name when we use it without due consideration and reverence. Wala lang, sasabihin natin ang pangalan ng Panginoon without considering sino siya, gaano siya kadakila. At naging ano na lang siya, naging cliche na lang na sabihin natin. Minsan, kailangan nating bantayan sa God bless, God bless, God bless. Anong ibig sabihin nun? Wala, nakasanayan na lang natin. So let's be very careful. Number 5, we misuse God's name when it is employed hypocritically.
Ang sakit ng paalala dito ni A.W. Pink na even in worship, in Christian context, in the church, ginasambit ang pangalan ng Panginoon hypocritically. Anong sabi ni Jesus? These people come near to me by their mouth, but their heart is far from me. We may be singing all glory be to God. We will be singing mga worship songs that uplifts the name of God, pero wala sa ating puso. Hindi talaga natin siya sinasamba. Hindi natin talaga siya tinataas. Tulungan nawa tayo ng Panginoon when we use God's name to appear more spiritual or sound more religious. Muli, yung iba, ang pangalan ng Diyos ay accessory lamang. Di ba nagkakabit ng accessory yung iba? Di ba? Nagkabit ka ng accessory, Philippine flag. Gusto mong makita na ikaw ay, patriotic. Isa simbolo. At yung iba, yung pangalan ng Diyos ay accessory para magtunog silang religious while not being so. Magmukha silang godly. Mas magtunog silang banal without really being so. So let us be careful and be watchful in misusing God's name. Now, isa sa mga pinag-aralan natin last Sunday ay itong rule number 3, which is the two-sided rule, negative, positive. Negatively, thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. That's the negative. Wag. At minsan may mga tao yun ang tingin sa kautosan ng Diyos, puro wag, puro bawal. But muli, negative and positive. So bawal gamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon. Pero ano dapat? What is required in the third command? Ano ba nire-require nito? Hindi lang ito nagsasabi sa atin ng hindi dapat natin gawin, kung hindi Answer, the third commandment required the holy and reverent use of God's names, titles, attributes, ordinances, word and works. Nire-require tayo na pagsasambitin natin ang pangalan ng Panginoon, kailangan nahandun yung reverence, nahandun yung mataas na pananaw, nahandun yung ating paggalang, nahandun yung ating papuri sa Panginoon. Kapag sinasambit natin, kinikilala natin siya kapag atin hong sinasambit ang kanyang pangalan. So in what ways can we use God's name rightly? Let me just suggest some. Ascribing God's glory to God's name. Paano natin masasabi o masasambit ng maayos ang pangalan ng Panginoon? And we can go to the book of Psalms at muli, kung merong libro sa salita ng Diyos sa paulit-ulit sinambit ang pangalan ng Diyos, and that's the book of Psalms. And we can learn from the book of Psalms how we should and could use God's name rightly. Number 1, ascribing glory to God's name. Ang sabi ng Psalm 29 verse 2, give unto what? Unto Yahweh. Give unto the Lord the glory due unto His name. Yung pinupuri natin siya, binibigay natin yung karapat-dapat na pagpupuri, pagtataas sa kanyang pangalan. Tama lamang gamitin ang pangalan ng Diyos sa ganun. Psalm 96 verse 8, give unto the Lord glory due unto His name, saying the same thing. Singing the glory of His name. Isa pa ay yung pag-awit. Pag inaawitan natin ang Diyos ng papuri sa kanyang pangalan. Psalm 66 verse 2, sing forth the honor of His name, make His praise glorious. Sing forth. Awitin natin yung honor, yung kataasan, yung karilagan ng pangalan ng ating Panginoon. Paano pa natin magagamit ng tama ang pangalan ng Diyos? Blessing His glorious name. Pag ating binibless, ang ibig sabihin ng binibless niyan ay ina-uplift. Itinataas natin ang kanyang pangalan. Psalm 72:19, and blessed be His glorious name forever. Psalm 103 verse 1, bless Yahweh, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kinakanta natin yan, di ba? Naririnig natin yung kanta na yan, doon galing. Yung awit ng, bless the Lord, O my soul, bless His holy name. Ang ibig sabihin ng word na bless ay hindi pagpalain. Yung kasi yung isang, naalala ko nung bata ako, struggle, bless.
Ang blessing ay pagpapala. Pag i-bless ko si Lord, pagpapalain ko yung no, ang isang pang-meaning ng word na bless is to uplift, to lift high, itaas. So when we say, bless the Lord, O my soul, bless His holy name, we lift up His holy name. Tinataas natin yung kanyang pangalan. Calling on the Lord, calling on the name of the Lord, tumatawag tayo sa Kanya primarily sa pamamagitan ng pananalangin. Genesis 4:26, and to Seth, to him also there was born a son, and called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Tumatawag sila. Tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tumatawag tayo sa Diyos. Medyo nagkamali-mali yung ano nito, no? Trusting in the name of the Lord. Nandun yung pagtitiwala natin sa pangalan niya. Isaiah 50 verse 10, who is among you that feareth the Lord, and that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. We must trust. Again, yung name, hindi lang yan yung pinaka-pangalan na Yahweh, kundi siya, because his name symbolizes who He is. Calling on the name of the Lord, Psalm 116 verse 13, I will take the cup of salvation and call upon the name of Yahweh, of the Lord. Tumatawag sa pangalan ng Diyos. So muli, sana maging malinaw, hindi pinagbabawal ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Ang pinagbabawal ay yung paggamit sa pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan, na misuse, ina-abuse ang pangalan ng Diyos. And what did the Lord say? The Lord will not hold him guiltless. That means the Lord will hold you guilty. That means ang Diyos ay offended. Offended ang Diyos kapag ginagamit natin ng walang kabuluhan ang kanyang pangalan. And by the way, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng lumalabas sa bibig ng tao, ipagbibigay sulit natin. That means alam ng Diyos, walang nakakalusot sa Kanya. So, we will leave commandment number 3, and we will now begin with our study with commandment number 4. At muli ho, as I've said, and gusto ko hong pangunahan, ay merong mga Kristiyano in both sides. Actually, pag talagang nagbasa-basa, maraming sides, hanggang 4 or 5 different sides. Pero primarily, ang mga major ay merong 3 sides. Pero titingnan natin ito more on sa 2 sides when we study about the Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ito ho ay inutos ng ating Panginoon. Basahin natin yung kabuuan. Actually, ito yung isa sa pinakamahal, if not the second or if not the longest, the second longest sa command ng Diyos. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Okay, so mahaba-haba at titignan natin ito. Let me just begin by saying billionaire Bill Gates was asked why he does not believe in God. Nung tinanong si Bill Gates, isa sa mga sinabi niya ay ito: just in terms of allocation of time resources, religion is not very efficient. There is a lot more I could be doing on Sunday morning. Sa tinanong, ba't di ka naniniwala sa Diyos? Isa sa mga sinabi ni Bill Gates, hindi ko nakikita ang efficient sa time. Mas importante sa akin ang paggamit ko ng oras ng, again, we're not saying na hindi tayo nagsasayang dapat ng oras. Pero narito ang sinasabi ni Bill, hindi ito
kapaki-pakinabang. Para kay Bill Gates, it is more on, ano bang tamang, utilitarian. Utilitarian, dapat, kung ito'y makakatulong sa kanya, sa paggamit niya para magawa niya yung gusto niya, he can utilize God, then he will do so. Pero sa panahon na, sa sinabi niya na ito, well, para sa kanya, waste of time ang Diyos, then hindi niya binibigyang pansin or hindi siya naniniwala. Sadly, this has been the view of many, even among evangelicals. Nakakalungkot, ito ang naging pananaw ng marami. At ito nakakalungkot, even among evangelicals. When we say evangelicals, those who profess to believe the evangel. Nagsasabi na sila naniniwala sa ebanghelyo, tinatawag si Jesus na Panginoon. Pero maraming tumatawag kay Jesus na Panginoon, they will say amen with Bill Gates. Na ang time na inilalaan sa Diyos tuwing araw ng pagsamba sa Panginoon ay pagsasayang lang ng oras. And that is very, very sad, and if I may add, dangerous. Nakakalungkot at napanganib. Well, sa pag-aaral ho natin ng fourth commandment, muli ho, napakadaming issue at maaring rabbit holes na puntahan natin. So lilimitahan ko ho yung pag-aaral natin kasi pag hindi, baka umabot tayo ng 2 buwan. Maniwala ho kayo, ang daming materials, ang daming mga anggulo, ang daming mga rabbit holes na pwede natin puntahan. So hindi natin ilalimitahan natin yung ating pag-aaral para hindi ho tayo sumobra sa pagsagot sa tatlo o pagsagot dito, what, how, and why. What? What is the Sabbath? What is God commanding us? How? How do we observe it? And then why? Why do we need to observe it? Or, do we need to observe it? Muli, yun yung dalawang side. Na ang side, merong mga Kristiyano na nagsasabi, yes, we need to observe Sabbath. Now, iba naman yung Sabbatarian. Merong mga Christian Sabbatarians, meron din namang mga Seventh-day Adventists. Magkaiba yun. Ang diin nung seventh day ay the seventh day. Ang diin ng Christian Sabbatarians is the Sabbath. Anong ibig sabihin ng Sabbath? We will see a little bit later. Rest. Ang diin nila ay wala sa araw. Ang diin nila ay nasa command to keep the rest holy. Nakukuha niyo ho? Which is, kung nagpa-process sa inyo, yes, nasa first day of the week. Pero nahandoon yung rest. So in that way, they're keeping the Sabbath, quote and unquote, resting. So muli. So, ilan yan sa mga ikukonsidera natin. So una, sagutin natin, what? Ano ba ito? So katakala ng iba, Sabat, syempre, Sabado. Sabado. No. Hindi yun ang ibig sabihin ng Sabbath. Okay? The term Sabbath is derived from to rest or to cease from work. Ang ibig sabihin ng Sabbath is to rest. It's not a Hebrew word for the day Saturday. Ang ibig sabihin ng Sabbath is to rest. Yun ang purpose. Yun ang meaning ng Sabbath. According to Exodus 20, verse 8 hanggang 11, the Sabbath is recognized as the seventh day of the week, a day of rest for the children of Israel. Ito ay sa ikapitong araw at ang punto nito ay ang pagpapahinga. Yun ang binibigyan ng diin. This practice commemorates God's creation of the universe over 6 days, followed by His rest on the seventh day, which is nabasa natin kanina sa Exodus 20, verse 8 hanggang 11. Kine-commemorate yun, inaalala yun, na ang ating Diyos, ang ganda nung isang binasa ko, ang sabi niya, if God rested, why should not we? Ito'y pag-alala doon sa ginawa ng Diyos. 6 days nag-create ang Panginoon. And then, one day nag-rest siya. Sa Mark chapter 2, verse 27, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, and He said unto them,
The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Now, dito papasok yung ating pag-unawa. Ito bang Sabbath ay Sabado? Sabado is created for man. Ang better understanding, the rest, itong particular na inutos ng Diyos na pagpapahinga is created for man and not man for the Sabbath. Bakit? Sapagkat yung panahon ng ating Panginoong Hesus naging baligtad. Imbis na maging pahinga, nagiging pahirap. Sapagkat yung mga Pharisees, yung kanilang mga religious leaders ay nagdagdag ng patong-patong na mga regulations patungkol sa Sabbath. Pwede kang humakbang hanggang ilang beses lang. Pwede kang magbuhat, pero ang pwede mo lang buhatin ay yung kasing bigat ng pangsulat. Pag bumigat pa, for example, sa time natin yun, pag bumigat pa sa ballpen, work na yun. So pwede mo lang buhatin ay mas magaang sa ballpen. Again, they keep on piling up rules and regulations para i-define kung ano yung pagpapahinga. Ano nangyari? Imbis na ito'y kapahingahan, ito ay kapaguran. Ay, Sabbath na naman. At yun yung niliwanag ng ating Panginoon. Teka, may mali. Sabbath was made for man. Point, God made or commanded Sabbath for man's good. Ako. God gave the commandment of Sabbath for man's good. Ito ay para sa ikakabuti ng tao. Ang pagpapahinga ay para sa ikakabuti ng tao. Sabi ni John MacArthur, God instituted the Sabbath to benefit man by giving him a day to rest from his labors and to be a blessing to him. The Pharisees turned it into a burden and made man a slave to their myriad of man-made regulations. Imbis na ito ay makabuti at maging kapahingahan ng mga tao, ito ay naging burden sa mga tao noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. And may danger din na mangyayari yan sa mga Kristiyano na ang Lord's Day ay maging burden. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na mabantayan, maingatan ang bagay ho na ito. Sabi ni J.C. Ryle, let me just read, the Sabbath is God's merciful appointment for the common benefit of all mankind. Ito ay binigay, again, as stated by Christ, Sabbath was created for the Jews? No, it's created for man. Ito ay para sa lahat ng tao. Kung paanong thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, ay para sa lahat ng tao, ganun din. Ang kapahingahan ay para sa lahat, hindi ito limitado sa mga Hudyo lamang. It's for the benefit of all mankind. It was made for man, sabi ni Kristo. It was given for the good of all classes, for the laity quite as much as for the clergy. Hindi lang ito para sa mga nasa quote-unquote ministry, kundi para din sa mga members ng church. Hindi lang ito para sa mga pastor o mga manggagawa. It is not a yoke but a blessing. Hindi ito pabigat, kundi ito'y biyaya. It is not a burden but a mercy. Ito'y kahabagan ng Diyos. It is not a hard, wearisome requirement but a mighty public benefit. It is good for a man's body and mind. It is good for nations. Above all, it is good for souls. So ang layunin nito ay hindi physical lang. Ang layunin nito ay maging sa kabuuan ng tao kasama ang spirito o ang kaluluwa. It's for body and soul. It's for the whole man. What is the primary duty? What is the primary duty in the command? Ano bang primary duty? Exodus 20 verse 8. Anong kauna-unahang salita? Ano yung utos? Remember. Tandaan. Huwag sabihin, huwag kakalimutan. Remember the Sabbath day to keep it holy.
Again, pag sinabing holy, sanctify, set apart. Remember, tandaan, huwag niyong kakalimutan na i-set apart, ibukod ang Sabbath. The primary duty in the fourth commandment is to remember the Sabbath day. That is the primary duty. Sa ika-4 na utos, ang primary duty ay huwag itong kalimutan. Israel is to remember the Sabbath day, the Sabbath in two ways. One is to keep and observe it, and two is to literally remember it because it was not the first time they heard about it. Hindi ito yung unang pagkakataon na encounter ito ng Israel. Meron na silang preview. Nung sila ay naglalakbay sa ilang at nagreklamo sila sa Diyos, naalala namin yung pagkain sa Egypt. Anong binigay sa kanila ng Panginoon? Binigyan sila ng manna, yung bread from heaven. At ang Diyos ay hindi lang basta, okay, yan ang manna, bahala kayo. No, nagbigay ng regulasyon ng Panginoon patungkol sa paggagather nila ng manna. Basahin natin, Exodus 16. Muli, ang 10 Commandments ay nasa Exodus 20. Sa Exodus 16, meron na itong anino, meron na itong preview sa mga Hudyo. And when the children of Israel saw it, they said one to another, nakita nila, it is manna. For they wist not what it was. Hindi alam ko ano to. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. Ito yung tinapay na binigay sa inyo ng Panginoon. This is the thing which the Lord hath commanded. Ito yung utos ng Diyos. Gather of every man according to his eating, an omer for every man according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tents. Nakuha niyo ho? Sa madaling salita, kumuha kayo ng sapat. May sukat. Hindi ko alam yung eksakto kung ano yung omer, pero isang omer sa kada isang tao, at kung merong 10 tao sa inyo, kukuha kayo ng ilan? 10 omer. Yun yung basically ang sinasabi dito. Verse 22, talon tayo. And it came to pass that on the 6th day, they gathered twice as much bread, 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. So, nangyari, doon sa ika-6th day, imbis na 1 omer per person, 2 omer per person. Bakit? And he said, ang sabi ni Moses, and said unto them, this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest or the holy Sabbath unto the Lord. So muli, rest or the rest of the holy Sabbath. Ito yung pahinga. Itong pahinga na ito ay sa Panginoon. Bake that which ye will bake today, and sieve that ye will sieve, and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning. And they laid it up till the morning, and Moses bathed, and it did not stink, neither was there any worm therein. Bakit, Brother Paul? Kasi naalala nyo kanina, tigitigis ang omer lang. Pag sinobrahan nila at natira, bulok na yun kinabukasan. Mabilis ang expiration date ng manna. 24 hours. Verse 25. Pero pagdating sa 6th day, yung sosobra nila, hindi nabubulok kinabukasan. And Moses said, Eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today ye shall not find it in the field. 6 days ye shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, in it there shall be none. Okay, sabi ni Moses, doblehin nyo na ika-6 na araw, kasi sa 7 araw wala kayong makukuha. Huwag kayong mag-alala, hindi yan mapapanis. Pero matigas ang ulo nila, verse 27. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day for to gather, and they found none. Sinabi ni Moses, wala sa ika-7th day. Then lumabas pa rin sila ng 7th day. Wala silang nakita. Verse 28, and the Lord said to Moses, How long refuse ye to keep my commandments and my laws? It is an offense sa Panginoon. Verse 29, See, for that the Lord hath given you the Sabbath, therefore he giveth you on the 6th day the bread for 2 days.
Abide ye every man in his place. Let no man go out of his place on the seventh day. So the people rested on the seventh day. So this is Exodus chapter 16. Ibibigay ang Ten Commandments. Exodus chapter 20. Depende sa babasahin nyo, more or less 1 to 2 months ang pagitan nitong 4 chapters na ito. Habang naglalakbay sila patungo sa Mount Sinai. Note, this is not a one-time event, but a weekly remembrance. Hindi ito minsan lang. Weekly, ganun ang gagawin nila. Weekly, every 6th day, dalawang portion ng kukunin kasi sa 7th day, wala silang masusumpungan. That is every week na bagay. So muli, ano ang trabaho, ano ang command? To remember. Tandaan nyo. At nung binigay ng Diyos ang ika-4 na utos doon sa Mount Sinai, it will trigger the memory na meron sila just a few months ago about manna. So hindi to strange. Hindi to, what? Ano yan? Hindi, alam na nila. Na-encounter na nila doon sa Exodus chapter 16. Itong prinsipyo ng Sabbath. And ang sabi ng Panginoon, keep it holy. To set apart as sacred. Ibukod. To consecrate, to dedicate, nakadedicate ito, nakabukod ito, at ito ay nakalaan. Hindi lang ito basta nakabukod for the sake of nakabukod, kung hindi ito ay nakalaan, may pinaglalaanan. And sa language ng Bible, pag mayroong isang bagay na sinanctify or make holy, ito ay ibinukod para sa Panginoon. And that's the point. It is set apart from the other 6 days. It is dedicated. It is sanctified. So merong isang araw sa 7 na isinet apart. Ang Diyos na nagsabi, ibukod nyo ito. Tandaan nyo, huwag nyong kakalimutan, ibukod nyo itong isang araw na ito dun sa 7. Now, how? Paano ba ikikip ang Sabbath? Mukhang mas mabilis tayo natapos kaysa inaasahan ko. No? Sensya na. The 4th commandment gives explicit instruction for keeping the Sabbath holy. Ang 4th commandment ay bigay ng mga specific, explicit instruction paano ito ibubukod, paano ito iingatan. Verse 9, 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Now, alam ko ho, na maaari may mga naglalaro na sa mga susunod nating lessons, even in the Bible, merong mga, anong tawag dito? Merong mga, sabihin nating, exemptions. For example, yung work of mercy. Yung pagtulong, paggawa ng mabuti. Di ba naging skandalo kay Kristo, nagpagaling siya sa araw ng Sabbath? Okay? So, works of mercy. Military campaigns. Nasa gera kayo, sundalo ka ng Israel. Hindi yung bibitaw mo yung espada mo, Sabat na, sorry ha. Hindi ganun. Meron mga exemptions. So para lang wag magliwaliw sa hindi dapat puntahan ang inyong kaisan. There are exemptions at bibigyan natin ng pansin ho. Yan. Nevertheless, tingnan natin ito. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ito ay sa Panginoon. Note, the 4th commandment does not only deal with one day of the week, but it covers all the days of the week. The Lord is sovereign over the whole week. Ang ganda nung sinabi minsan ni Bodhi Backham. Sabi niya, ang lahat sa panahon ay maobserbahan mo in nature. For example daw, yung 1 year, maobserbahan mo yung in nature. So, lalo na kung nasa western countries ka, meron kang summer, fall, winter, and spring. Pag natapos yung 4 na yan, maobserbahan mo, 1 taon na yun. Okay? Yung seasons, umiikot siya, maobserbahan mo yun. Yung month, saan nakabase? Pwede mo tignan yung buwan, at nadadetermina mo in nature, yung 7 days. Saan nakuha ng tao yung konsepto ng 7 days? Hanggang sinabi ni Bodhi Backham, it is revealed in Scripture. Bakit meron tayong konsepto ng 7 days in a week? Kasi sinabi ng Diyos, 6 na araw ng trabaho at sa 7.
Dahil ang Diyos ay gumawa nag-create siya in 6 days at nagpahinga siya sa ikapito. Itong 7 days in a week ay nireveal sa atin ng Diyos. Siya ang nagtakda nito. At ang punto ito ng huling sinabi na ito, ang fourth commandment ay hindi nag-govern ng isang araw lang. Pinapakita ito ng Diyos ang nag-govern sa 7 araw. At sa pag-govern ng Diyos sa 7 araw, sinabi niya, okay, ganito nyo gagawin itong 7 araw. 6 na araw, gagawa kayo. 1 araw, magpapahinga kayo. So ang fourth commandment ay hindi lang siya sumasakop sa 1 araw. Actually, hindi masama at hindi hindi magiging problema kung biniligtad ng Diyos 6 sa akin, 1 sa inyo. Siya ang Panginoon. Siya ang malayang magdetermina. 4 sa inyo, 3 sa akin. Ang pinapakita nito, ang Diyos ay Diyos ng buong linggo, ng 7 araw. At bilang Diyos ng 7 araw, siya ang nagsabi kung paano ilalaan ito. So ito ay isang napakagandang bagay. Muli, gusto kong tandaan natin. Gusto kong tandaan natin. Alam ko may mga terms dito na hindi tayo komportable. Nevertheless, ang sabi ng Diyos, Sabbath is created or made for man, not man for Sabbath. Ginawa ng Diyos ang Sabbath for the good of man. Muli, hindi kailangan ng Diyos magpahinga. Pero alam ng Diyos na kailangan natin ng pahinga. At in example niya yung kanyang sarili. The 7th day ay nagpahinga siya. So doon natin tatapusin. Medyo maaga tayong natapos. Meron ba may tanong? Dorboy. Question po. Mike po. Lang. Kay Brother Boy po. Good morning po. Morning po. Doon sa ating review muna, para ding mga propeta na nag-aangking sa Diyos tapos magsasalita ng hindi naman sa Diyos talaga. Apo. Ang mga pastor na tumatayo sa likod ng pulpito, naniniwala ang mga mananampalataya na tunay siyang sa Diyos. Tapos magtuturo ng hindi ayon sa Biblia, nagmamanipulate, nagdadagdag, nagbabawas sa mga nakasulat sa Biblia. So ito'y maliwanag ding paglabag sa Diyos. At masasabi natin, nandun yung danger na yung nakatayo sa likod ng pulpito ay hindi talaga sa Diyos. Hindi naman nagkulang ang Bible na ayaw talaga ng Diyos na basta tayo titiwala sa sino mang nangangaral, Yes po. So, yun ay dinadagdag ko lang kasi hindi lang propeta ang nanluluko, Mga pastor, mga nagpapakilalang sa Diyos, gamit ang Bible, nanluluko rin, dadaya din. So, as guilty as false prophets talaga sila. Kaya nga, merong false prophets who will come to you in sheep's clothing, inwardly ay ravening wolves. Another thing, ako kasi sinasabi ko talaga yung God bless. It means that I wish the best for that person. Pag sinabi kong God bless, nandun ang lahat. Nandun yung pinakamagandang pwedeng naisin ng isang tao para sa isang tao. Pagpalain siya, ingatan siya ng Diyos. So, maliban lang, gaya nung sinabi mo nga na yung iba, wala naman sa loob yung God bless. Ako, hindi perfect, pero whenever I tell a person, God bless, it means that I wish the best for that person. Just to clarify, I'm not saying na wag nating sasabihin yun. But I'm saying is when we say that, kailangan nating i-remind yung ating sarili yung bigat ng pangalan ng Panginoon na minimension natin or sinesend natin sa ating text or chat or whatever na
we're using God's name. And hopefully, when we're doing that, we're not guilty of misusing God's name. So, again, hindi natin sinasabi na huwag gamitin. Pero sinasabi natin ay huwag i-misuse. Ano po? Yes, follow up din. Pag sinabi ko kasing God bless, it is more than just saying, I love you. Kasi andun na lahat eh. Pag sinabi kong God bless, ay yung pwedeng gawin ng Diyos na pinakamaganda for that person. I wish it for him. Gaya din ng mga praise ng Kristiyano na God willing, andun talaga yung submission ko sa perfect will of God. Glory to God, praise be to God, etc. So, I remember when kausap ko ang isang pastor sa harap ng kanyang mga workers, nagsisinungaling siya at gagamitin pa niyang witness yung kanyang worker. Kaya, right there and then, sabi ko, in God's name, I call you liar. No? Talagang sinurot ko yung pastor at I call you liar in God's name. I made God my witness na nagsisinungaling talaga yung pastor na yun. So, accountable ako sa Diyos doon. No? At totoo yung sinabi ko na yung pastor ay nagtutuhog ng kasinungalingan at pinagwi-witness niya yung innocenting worker niya. No? So, in front of everybody na nakakadinig, tinawag kong sinungaling yung pastor na yun. Alam ko I am accountable to God. Ngayon, kung hindi nagsisinungaling yung pastor na yun during that time, talagang mabigat ang magiging ano ko dun sa Diyos. So, hindi yun in vain na ginamit kong witness ang Diyos sa harap ng pagsisinungaling ng isang nag-aangking sa Diyos. Ito maybe, just maybe, yung Tagalog word na mana, inheritance. Okay po. Wala akong ibang kinaringgan nun kundi itong sa Bible na mana. Kasi bigay ng Diyos sa children of Israel. So Okay. yung mana, ay maybe, just maybe, baka dun hinugot dahil bigay ng Diyos sa children of Israel. So, yung bigay ng magulang sa isang anak ay maaari lang na doon. Ganon din yung Sabado. Napakagandang Tagalog word na wala namang ibang pwedeng pagkunan kundi sa Bible. No? Yung Sabat ay talaga namang seventh day. Nung mabuhay na muli ang Panginoon, maliwanag sa Bible, umaga niyon ng Sabat. Katatapos lang ng Sabat. Ang binibigyan ko hundiin ay yung pinaka-meaning ng Sabat, which is rest. Dahil dumaan man ng Sabado, kung hindi nagpahinga, hindi ginawa, inobserve yung inutos ng Panginoon, Sabado man, seventh day man, pero hindi nag-observe ng Sabbath. Hindi kasi nag-rest. So, hindi siya, ang ginagawa ko lang malinaw, hindi siya nakakulong dun sa araw lang. Hindi yun ang main point. Ang main point ng Sabbath is rest. So, yun ang main point. doon ako patungo. So, kaya lang nagka-problema ang Sabat dahil sa mga leader ng relihiyon na nagdadagdag na sila sa nakasulat sa salita ng Diyos. Which is exactly what is happening now. Ang mga pastor ay nagdadagdag sa Bible. Halos walang exemption. Halos lahat ng pastor na nakilala ko ay nagmamanipulate, nagdadagdag, nagbabawa sa Bible para i-impose yung gusto nila. Hindi yung kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano. So, I praise the Lord na meron JCBC na ang purpose natin talaga is to get to the truth. At katulad nga nung Sabat, malinaw ding makikita yan doon sa rightly dividing the word of truth. Mga kapatid, andyan po na ngayon sa ating bulletin board. After He died on the cross, ito hindi ko pa nadinig kahit minsan sa isang pastor, the law was changed. The law was changed.
So kasama sa law na yon yung commandment number 4. The Sabbath was changed. After Jesus died on the cross, that Sabbath, 7th day, was changed to first day. Ngayon, what is left for us to do ay hanapin ngayon kung ano ang prinactice ng mga apostol at ng mga mananampalataya doon sa bagong Sabat. Doon sa binagong Sabat. So malinaw, they gather, they worship, they sing, whatever. Wala tayong kalayaan na magdagdag na pag-araw ng linggo, ganito ang dapat nating gawin. Kasi matutulad na naman tayo sa mga eskrib at pariseo. Matutulad na naman tayo sa mga pastor ngayon. Ano ba ang ginawa ng mga apostol at ng mga mananampalataya doon sa binagong Sabat? Tulad namin mga kapatid, kami may punerarya, hindi naman pwedeng, hindi kami maglilibing pagka linggo. Sinabi mo yung exemption, di ba? Apo, patungo tayo doon. May mga... So, kasama yon. Halimbawa, doktor, may emergency, teka, linggo ngayon, worship muna kami. Mamamatay yung pasyente. Halimbawa, bumbero, may sunog. Teka, tapusin ko muna yung worship service. Wala na, hindi magagawa. So, yun yung mga exemption, mga kapatid. Kaya ako lang ho binabanggit kasi isa ho kami doon, may namatay, araw ng linggo. Hindi naman ho pwedeng hindi namin asikasuhin dahil bahagi po yun ng aming... so, kami ay accountable din po sa Diyos. ano po, last po siguro, baka meron ho ibang may question. No? Okay. So yun na lang ho siguro dahil yun nga hahanapin natin ho ngayon kung ano ba, Brother Paul, ang ginagawa ng mga apostol at ng mga mananampalataya after Jesus died on the cross doon sa binagong 7th day, no? From 7th naging first. Pero ano ba ang ginagawa ng mga apostol? Kasi kailangan apostolic tayo. So ilalagyan ko ngayon ng tanong, do you agree on that? Na dapat stick tayo doon sa Bible, hindi tayo dapat magdagdag. Ano ang dapat nating gawin? Babatay lang tayo doon sa ginagawa ng mga apostol at ng mga early believers doon sa binagong Sabat. Apo, that's what we mean by sola scriptura. And what we mean by total scriptura, we go to the Bible, particularly sa New Testament because we're a New Testament local church. At ang sabi ng salita ng Diyos is we must continue on the doctrines of the apostles, on the teachings of the apostles. And actually, isa yun sa mga main point ng Christian Sabbatarians. Ng hindi Christian Seventh-day, kundi Christian Sabbatarians, because in the New Testament church, walang command na patungkol sa ikapitong araw. Pero merong pa ring pagtitipon ang mga Kristiyano on the first day. And that's the Lord's Day. So muli, patungo tayo doon sa lesson ho natin. But ang gusto kong mangyari, ay titinan natin yung magkabila para hindi tayo baka kasi pag na-encounter natin yung reason ng iba, baka mamaya ay maging hindi natin alam. So, kaya ho sa pag-aaral natin nagiging marahan tayo and we will tackle all those. But yes, we base it in the Word of God. We base it primarily sa New Testament, primarily sa sulat ng mga apostol when it comes to that. Meron po bang tanong? Or Destel? Good morning, Brother Paul. Morning po. Kanina nabanggit yung about sa burden. Burden, okay. Hindi dapat maging burden yung Sabat para sa tao. Pero what about kapag halimbawa dito sa context natin sa church ay what if hindi nagiging burden sa isang mananampalataya yung mismong araw? I mean yung halimbawa tayo nagtitipon, the Lord's Day. Is it good ba na hindi siya burden?
Okay. I mean, anong klaseng burden po ba yung... I think we need to define the term. Yes po. Kasi tingin ko magkaiba tayo ng gamit. Yun. The word na burden sa lesson natin ay ito'y pabigat na. Okay? Pabigat. Pahirap, pabigat. Yung term, I think, na ginagamit ni Brother Jasnel ay kabigatan. Mabigat sa loob. Ibig sabihin, dahil mahalaga. Ayun. May halaga siya, may worth siya. So tingin ko doon ginagamit ni Brother Jasnel. So, yes, kung ang Lord's Day ay hindi walang bigat sa'yo, wala lang. Nasa church ka o wala lang. May problema. It's either backslidden ka or baka hindi ka talaga mananambahan ng Diyos at ikaw tunay na Kristiyano dahil baliwala sa iyo ang pagsamba sa Panginoon. Now, ang delikado ay naglagay ng mga dapat na rules at gagawin. Dapat pag Lord's Day, alas 7 pa lang, alas 6 pa lang ng umaga, nasa church na tayo. Dapat ganyan, dalhin nyo na lahat ng gamit. Dito tayo kakain, walang aalis. Dapat ganito, ganyan. Ang suot nyo ganito, ang offering nyo ganito, 10,000, 5,000, 10, tuwing Lord's Day, pabigat na yun. Pahirap na yun. At uuwi tayo ng alas 10 ng gabi. Okay? Nakuha niyo ho yun. So, magkaiba yun. So, tingin ko, doon kailangan nating maging malinaw doon sa ginamit natin na definition ng burden. Muli, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, bawal lumakad ng ganitong kalayo, bawal magbuhat ng ganitong kabigat, bawal magsulat ng hanggang 7 letters. Na-mention ko na dati yun dito sa church, hanggang 7 letters lang yata ang pwede nilang isulat sa pag naka 8 letra kakasalanan na. So muli, nagpatong-patong sila ng iba't ibang mga regulations na naging pahirap. Pero yes, we should have a burden because the Lord's Day is important. Yon. Dapat maging mabigat ito sa atin dahil ito ay may halaga. So, to answer your question particularly, kung tayo ay Kristiyano, dapat may burden tayo sa Lord's Day. Hindi siguro sasabihin, hindi dapat naman yung programa natin sa Lord's Day ay hindi burden sa mga tao. So kailangang suriin ng maayos at timbangin yung mga bagay ho na yan. Thank you. Doon sa may follow-up? Yes po, may follow-up po. Opo. So, yan, malinaw na po, no? Bali po paano po kung ang isang, yung believer na nandito sa church ay, like for example, ang burden niya lang ay umattend ng morning, pero ang program natin dito sa church is may hapon, tapos may prayer meeting pa sa pinaka. Paano yung magiging approach natin as a church para i-require ba sila or paano yung approach sa ganun? Ayan. Dito papasok yung sinabi sa Confession of Faith that when we study God's Word, may mga bagay not explicitly stated. For example, wala tayong explicit na program nung panahon ng mga apostol. Ganong katagal sila? Actually, kung hahanap tayo ng explicit, meron si Pablo, nag-preach hanggang hating gabi. Gawin natin yon. Pero hanggang anong oras sila sa church? Ganong karami ang preaching? Wala tayong particular. Okay? So, merong dalawang general approach. Ang approach ng iba, which is nakikita ko sa ibang mga churches, ang ano ay huwag pabayaan yung pagtitipon. Meron silang isang gawain. At yung mga hindi uma-attend sa hapon, hindi nila, as far as I can see, hindi nila ganung kinakastigo. Okay? Yung mga hindi uma-attend sa hapon. Dahil muli, may nagtanong doon sa isang conference, meron bang utos sa Bible na dapat 2 service pag Sunday? Wala. So pag ginawa natin itong batas na dapat sa 2 service pag Sunday, baka magkaroon tayo ng danger na maging legalistic tayo. Okay? Umattend ako kay John MacArthur. I had the privilege to attend there twice. Sunday morning, 3,000 ang tao. Sobrang dami. 1,500 sa Sunday school, 1,500 sa worship service. Pagdating ng 10 a.m., magpapalit yun. Parang divisoria, daming tao. Pagdating ng Sunday evening, siguro maganda kung meron silang 500 dun sa loob. Ang daming wala.
So from 3,000 to 500, maybe 800. Daming wala ng second service nila. So hindi ko nakikitang sinasakal na lang yan. Now, on the other side, may sinabi ang Bible, huwag pabayaan ang pagtitipon. Nagtitipon ba tayo ng umaga? Yes. Nagtitipon ba tayo ng hapon? Yes. Huwag pabayaan. Nakakuha ba natin? Halimbawa, ang church ay magkaisa. Brother Paul, at meron talagang mga churches na ganito. Brother Paul, for example, kung tayo ay isang church na nasa restricted countries, underground church, as in delikadong maaresto kapag magdadalawang service tayo, isa sa umaga, isa sa hapon. Yung nga iba, ang service nila madaling araw. From 4 a.m. to 6 a.m. para paggising ng mga tao, tapos na sila. Kakastiguhin ba natin sila na wala silang afternoon service? Mas banal ba tayo na meron tayong second service? Pero sila as a church, in their context, nagkaroon sila ng pagkakaisa na ang ating service ay ganitong oras dahil sa condition, dahil sa sitwasyon natin, ganitong ang gagawin natin, isang service lang ganitong oras. At ang duty ng mga Kristiyano sa lugar na yun, huwag pabayaan yun. Nako. Now, sa context natin, malaya tayo. At bilang church na pagkaisahan at na anuhan na meron tayong Sunday morning, dati meron tayong Sunday evening, 6 p.m. Inusod natin ng 2 p.m. So, ang obligasyon ng members ng church ay huwag pabayaan. Nakakuha niyo ho? So, sana hindi ito clean cut na wala ka ng Sunday afternoon, kasalanan ka. Kailangan mo ma-born again. Maaaring hindi. So let's be gracious sa bagay na 'yon, pero kailangan din natin na pinapabayaan ko ba? Sunday afternoon, pinapabayaan ko ba? Kumbaga, pwede naman nahandun ako. Kaya ko naman. Pero tinatamad lang ako. Tingin ko doon may kasalanan. Kung pinababayaan natin yung mga gawain na kaya pwede, may kalayaan tayo na nahandun tayo. So, muli, sana makita niyo na hindi siya clear-cut pagdating sa mga bagay na yun. Ang malinaw ay huwag nating pabayaan yung ating mga pagtitipon. I know a church na even yung mga home Bible studies, may pagtitipon dun. If you're available, you should come. So, ganun yung the best na thing. As far as I can see, yun yung the best na pananaw natin sa bagay ho na yun. Okay ho ba? Or just na anuhan? Meron pa ho ba? Going once, going twice, break time ho tayo. At tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong katapatan. Na tulungan mo nawa kami not to be hearers only, but to be doers of your word, to be doers of your commandments. Lalo na kami bilang mga nagpapakilalang Kristiyano na katangian ng mga tunay na mananampalataya ang pagsunod sa iyong mga kautusan. Ingatan mo kami, O Diyos, at nawa, saging sa aming break time, ikaw po ang patuloy naming maluwalhati, pagpalain po ang mga pagsasalusaluhan, at yun din po ay ikaw po ang maghanda sa amin, sa aming gawain ng sama-samang pagsamba. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa, maluwalhati ka po nawa sa aming kalagitnaan, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.